It's about SIMEPA law. Ano nga ba ang mga effects nitong SIMEPA na to sa atin? Welcome to Beyond the Code. I'm Josh. I'm Beng. I'm Ada. Yes, Yes. and this is our episode 9. Yes. Episode 9 na tayo. Ang bilis guys. Oo. Parang kailan lang. And kung mapapansin nyo, iba ang ating set. Parang mala-wish bus tayo ngayon. Wish bus. Ito. Charot. Yan. And kung mapapansin nyo, tatlo lang kami. Yes. Get well soon. Jack. Jack and Mm. Humray. Yan. Yes. Ang kanyang daughter. She's not feeling well today, kaya hindi natin siya makakasama. But hopefully sa next episode, kasama na natin siya. Anyway, Yeah. ano nga ba topic natin? Our topic ngayon ay napapanahon. Napapanahon. Yes, Mm-mm. papanahon siya. It's about SIMEPA law. Mm. Okay ba yun? SIMEPA. And ano nga ba ang mga effects nitong SIMEPA na sa atin, Mm. 'di ba? Sa mga savings natin. May effect nga ba? Mm. Sino-sino ang mga affected? And ano ang pwede nilang gawin? Yes, correct. Yun yung Yes. pag-uusapan natin today. Correct? Correct. Yes. Pero And bago ang lahat, Yes. ano nga ba ang SIMEPA SIMEPA. na yan? SIMEPA. Cheat sheet. Charot. SIMEPA is Capital Markets Efficiency Promotion Act. Okay, Yun. that's SIMEPA. This was effective last July 1, 2025 through the Revenue Memorandum, through the Circulated Republic Act number 12214. That is, or otherwise known as SIMEPA SIMEPA. law. Law. Na Yeah. maraming nag-react. Yes. Maski ako, speaking of reaction, nakakagulat. First day pa lang na nabalita siya. Mm-mm. May na-receive akong message ng client ko. Mm. Kaya, Josh, affected ba yung VUL ko Mm-mm. ng SIMEPA law? O, di ba? Gulat ako. Nag-alala na sila. Nag-alala agad sila. Yung pagising mo may message Oo. na, no? OFW to. So, ako naman, syempre, day one pa lang ng nung news. Ano nga ba yan? Ano nga ba yan? Oo. So, although na ano ko naman siya, gist, di ba, ng sinasabi sa news about the 20% na tax. 20% tax. Malaki Yes. yan. Oo, di ba, malaki. Kaya marami nag-react. Kaya marami nag-react. Pero dapat intindihan natin, ano ba yun? Oo. Di ba? So, ano ba yung tinatax doon sa 20%? Mm-mm. So, sabi nga, SIMEPA, ang objective kasi ng SIMEPA, it streamlines the taxation of passive income, promotes transparency, and supports the growth and global competitiveness of the Philippine capital markets. So, merong mga inclusion tsaka exclusions Mm-mm. ng tax na ito. Correct? So, hindi naman lahat. Mm-mm. Hindi naman lahat. Tsaka matagal naman nung may SIMEPA. Diba? Ang ginawa lang, in-standardize across different financial tools na naging 20%. So, yung iba, tumaas talaga. So, later on, Tumaas. Mm-mm. Depende sa type ng, ng financial tool. So, yun nga, na ano yung client kong yan. So, sabi ko, balikan kita. balik ito. Oo. Although, mamaya matatouch din naman natin, affected niya ba din ang VUL products? Marami Diba? nagtatanong. Sino-sino nga ba ang apektado ng 20% na yan? Kasama ba tayo dyan? Kasama ka kung Cool. may malaki kang meron kang stagnant na fund sa iyong savings account. Mm-mm. Mga time deposits, Mhm. yan. Yan yung mga inclusions dyan. Mm-mm. Na nandyan lang sa account mo. So, savings account. Actually, marami pa yan.
Pero yun yung common, diba? Na included dito sa tax. So imagine, meron kang 1 million na natutulog sa bangko. Meron ako. Ay, pahingi. Disclaimer. Pahingi na. Sana all. Disclaimer. BIR. Cut. Ayan, Okay, baka habulin tayo ng BIR. So, natutulog sa bangko. Natutulog meaning lang sa bangko. Hindi ginagamit. Hindi siya Yes, ginagamit. so, Nandun lang lang. siya. Okay. So, yan naman, 'di ba, ang ating mga savings account, meron namang interest gain yan, 'di ba? Depende kung Saan saan nilagay. Oo, 'di ba? Sure per annum. Oo. Let's say yung 1 million, let's say. Ano ba 1% ng 1? Halamat yan. O sige, Pass. parang hindi tayo man. Wala May yung calculator calculator ni naman Chuck dito, dito 'di ba? eh. 1 million. Oo. Para short tayo times 1%. Kaya wala tayong 1 million. O yan. Tayo marunong. Halata. Kasi hindi natin alam, hindi tayo sure, 'di ba? Ayan, 1 So, million pa lang. napag-ahalata, 'di ba? Ano ba kino-compute natin? Ibig sabihin, below 1 million. Pareho. Correct. Oh, sa 1 million, sa 1% na interest Kita. gain, kumita yung 1 million mo ng 10,000. Wow, laki ah. Diba? 10,000. Kumita ba? Kita. Kita ba yun? Kita yun. Wala kang ginagawa. Wala kang ginagawa. Nandun lang siya. Now, yung 10,000 na yun yung may tax na 20%. 20%. So, Magkano may nga ba? 10,000 times 20%, 2,000 yung ibabawas doon. So, imbis na 10,000, 8,000. 8,000 na lang siya. Ang galing sa math. Grabe, no? Yes. Wala akong ginagawa. Pero mas wala silang ginagawa. At saka sana yung tax na pupunta sa tama. Ako naman, naniniwala naman ako na okay lang na may tax, di ba? Pero sana nakikita natin, ramdam natin yung tax. Diba? Ramdam, di mo ba ramdam? Ramdam ko Yung nung nakaraang bagyo. Hindi, ramdam mo yung kaltas. Oh, hindi, ramdam ko na nung nakaraang bagyo, yung mga flood control charot issue. Mga flood control projects na. Anyway, sorry. Kasi compare mo naman sa ibang bansa, di ba? Ramdam talaga nila yung tax nila. Kasi nakikita nila sa services, diba? Sa schools. Oo. Wala silang binabayaran. Roads, Correct. highways. Diba? Malaki yung tax na kinakaltas, pero yung balik din naman in terms of government Wala na services, silang infrastructure, ganun din ka-convenient. And hospitalization. Diba? Yun pa lang is hospitalization. Oo. Laking bagay. So, sa atin, sana ganun na-allocate ng tama. Yung Iboboto ka tax na namin. sa darating na 20,000. pero ito, wala naman siyang, diba, certain amount or limit. So, halimbawa, wala ka namang 1 million. Ang pera mo Aray, yun eh. palagay natin mga 50K lang. Kung 50K, di compute tayo. Sige. Sige. Try natin, 50,000 kung na yung pera mo. Times. Kumita na Sa 1% na lang. 1%. So, may 500 yon. Laki, no? Sa isang taon yun Per annum tayo, be. Oh. 1%. Tapos, times 20%. So, may 100 na bawas. So, yung 500, 400 na lang. Na dati parang hindi naman. Mas mababa lang Mas yung mababa. tax. Ganun. Mas mararamdaman mo lang siya ngayon. Diba? Mas ramdam mo siya kung malaki ang pera mo. Ganon, di ba? Mas ramdam. Pero kahit maliit. Kahit maliit ba? Sa Ramdam mo pa bagay. rin. Sa bagay, sa mahal ng bilihin. Yung 100 pesos, pang-load na rin yun. Pang-load na rin yun. So, ibig sabihin, hindi lang yung maraming pera yung maapektuhan, pati yung hindi masyadong marami yung pera, di ba? Yes. So, parang across talaga siya. Across the board. Kaya marami umaalma. At sino-sino ba? Basta may savings. Oo. May correct. Pero sino yung talagang affected dito? Sa tingin mo? Ako sa tingin ko yung mga retirees. Kasi di ba sila yung merong malaking pera na dumating. Halimbawa, nag-retire na. Tagal na nagtrabaho, nag-retire ka na, so babayaran ka ng ganitong amount.
hindi mo naman gagastusin lahat yun, di ba? Mm. Ilalagay mo muna sa bangko. Oo. Kasi syempre, pang ano mo yun pang gastos-gastos mo, pang Mm. araw-araw na panggastos. For ilang years mo siyang Correct. titipidin. So, Or, nandun lang siya. oo, Or hindi ginalaw. or hindi mo gagalawin. Tama, kasi wala ka ng 60 years old. Mabubuhay ka pa ng 20 years more. Correct. Di ba? Oo. So, Maapektuhan talaga sila. correct. Kumbaga, laging mababawasan ng 20%. Yung kita nung retirement fund nila na nandoon sa bank. I-specify natin yun Kita, Kita. hindi yung gross. Yes. Hindi yung total amount na nakalagay doon sa bank. Oo, yung inilagay siya. Yung kita lang. Kita lang. Okay. Ano Wala pa. naman, Sino pa OFWs, ang ating Yes, mga oo. bayani. Kasi syempre, malaki Overseas yung mga workers. remittance ng mga yan. Tsaka syempre, di ba, kaya nga sila doon nagpapakahirap para makaipon sila dito. Para yung mga taong iniwan nila dito at ipinagtatrabaho nila is, alam mo yun, ma-achieve yung magandang pamumuhay. Correct. Di ba? Kasi yung pera nila, pag kinonvert sa peso, malaki yung value. Diba? Kaya, sila Pero din may talaga. lugi pa rin sila dun Depende sa exchange rate. Diba? Isa pa yun. So, doble-doble. So, nabawasan na do. Sa exchange Nabawasan rate, na muna. Tapos, ilalagay mo Nababawasan na. ngayon, iipunin mo, isi-save mo. Yung Tapos, kita, pag may kumita, bawas ulit. babawasan pa ulit. sa So, yun local siya. ba? Kung local ba? Mm-mm. Dito sa Pilipinas. Pero ang ang sabi, hindi lang daw peso account ang affected. So, kahit dollar account. Dollar account. Pero dito sa Dito sa Philippines. Philippines. Okay. So yung kita ng dollar account mo, meron din siyang kaltas na 20%. Okay. So, yan And also yung mga affluent market. affluent. Yes, oo, 'di ba? Kasi yung mga medyo malalaki rin yung nasa sa Imagine naisisave ninyo, nila. may-ari ka ng company. Ano nga pala? Million. Oo, 'di ba? Pero Iko-compute syempre, pa ba natin 'yan? Kung meron silang 100 million at kumita yun ng 1 million, Diba? so mababawasan na yun, 'di ba? So yun. Pero feeling ko ewan natin kasi wala pa tayong 10 million dun sa mga hindi ko pa maramdaman yung feeling nila. Hindi I mean, somehow affected din talaga. 'Di ba? Isa rin yan sila sa mga kasi kung iisipin mo, mas malaki yung lifestyle, no? 'Di ba? Mas malalaki yung OPEX nila, expenses, 'di ba? So parang feeling ko, ganun din. So, Ang daming parang- affected Parang no? ang ina-encourage ko dito sa atin, gastusin na lang. parang, Ganun ba hindi yun? kasi, isa rin yun sa bumubuhay sa economy. Diba? At the same time, kumikita yung government sa kita ng mga, diba, Sa VAT pa lang mga tao. value added tax, di ba? Mm-mm. Sa binili mo sa grocery, lahat yun. Mm-mm. Diba? Hangin na nga lang ang walang tax. Huwag mong bigyan ng idea. Yung hinihinga mo ngayon, yun na lang ang walang tax. Baka manood nito, bigyan din ng Naku, baka- biyayara. Hintayin niyo muna kami Oh, mag-LDRT. Charot. Pero na 10 million. Oo. Diba? Anyway, okay. So, OFW, yan, retirees, tsaka affluent. Affluent No? market. Kasi yun talaga ang tatamaan dito. Kasi malaki yung Usually. makakaltas. Oh, yung mga nag-aalkansya hindi pa kasi nasa alkansya pa no? Yung kupit-kupit lang ng mga deposit nila. Imagine Ayun. mo, alkansya mo 1 million. pag ipinasok mo na Marami kang Ay, 2 ito. million. Ay, diba before may nag-envelope ng parang 100,000? Oh? May envelope before. Kung tigwa 1,000 yung mo. Ano Tapos ba yung 100. jar? Pero yung Merong envelope yung parang naka pero siya. plastic envelope. Oo, yung ganon. Nasisip ko kasi paper. Tapos, Envelope. one- Ano nabutas hindi yun? nakasya. Parang 100 pieces, tapos diba, ang tigwa Tigwa 1,000. 1,000. Oh, diba? Nakapal na. So, yun. Pwede. So, iyon yung isang Oo. parang solution dyan. Na masasuggest mo. Pwede, no? Wag mo ibang ko. Lagay mo sa bag mo. Oo. Hindi mo na lang alam kung paano mo ikikip na.
Bili ka ng vault. Bili kang vault, tapos doon mo lang. Clip ka. Wow! Diba? Pero parang ano to kasi parang ini-encourage dito na mag-trade. Diba? I think isa rin yun sa objective. To encourage yung pag-trade. Maging active yung pera kaysa sa natutulong siya. So, hindi siya stagnant. Maging active. Correct. Para sa circulation ng economy. Ngayon, kung mag-trade ka naman, you have that enough knowledge. Diba? May learning curve kasi when you do trading. Exactly. Lalo na sa stocks. Hindi naman lahat nakakaintindi how stocks works. And mostly, babantayan mo yan. Diba? Pagka Correct, stocks. correct. Basta marami kang kailangan pag-aralan sa stocks. Oo. Tsaka susko, sa PSE na nga lang. Ang dami mo pagpipilian. Ilang companies yan. Diba? Mini. Nag-aaralan mo siya. Diba? Hindi siya basta-basta. Tsaka syempre, ang goal mo, kumita. Kumita. May ililipat ko lang dito. Para lang hindi mataksa, tapos di ka naman pala kikita. Diba? So, Nag-negative ka. Kasi nangyayari yun. Kapag hindi ka marunong. Aralin talaga. Dapat aralin talaga. Nangyari sa akin. Mga ilang milyon. Mga ilan ba yan? Hindi ko masasabihin ko ilang shares. Pero nangyari sa akin, yung natatali yung dito. Yung dito, telecoms dati. Nag-shoot yun. Bagong labas siya. Oo. Kumbaga, traded siya. Mga magkano. Hindi ko matandaan. Tapos nag-shoot siya per unit, per share niya. Pataas. Yung pataas na yan, mga bandang 1/4 bago siya umakyat. Meron na akong stocks doon. Hindi ko na sabihin ko ilang shares. Tapos, tumaas siya. Okay. Ganyan. Hindi siya. Tapos nag-advise na sa akin yung friend ko. Pull out niya na. Oo. Greedy ang bakla. Kaya, mo, in doing stocks, huwag ka maging greedy. Oo. Hindi, tataas pa yan. Tapos biglang ganyan na. Naku, hindi. Aakyat pa yan. Napaka-steep nung spike niya. Tapos, pinull out ko yung shares ko doon. Gitna. So, parang same lang. So, konti lang yung niya. Pero kumita ka nga? Kumita. Oo. Pero konti lang. Na dapat, dun pa lang doon sa sinabi sa akin ng friend. Kita ka na. Sayang, di ba? Kaya nagsisi ako. So, just imagine, retirement fund mo. Tsaka ang mga retirees na, tingin ko lang. Wala na silang time sa ganyan. Wala na. Gusto lang nila, magagamit nila yung pera nila. Enjoy na lang. Yes. Oo. The more na nakakaedad ka nga, dapat, the more na naging liquid yung cash flow mo. Tama. Hindi ka na nga nag-i-invest Too late na for you. Tama ba? Pero mas okay din siguro mag-diversify. In saan ka pwede mag-diversify? Kasi kagaya ano pwede mo ma-advise sa mga retirees na? Sa mga retirees, ayan. Meron ako isang client. Malaki yung nakuha niyang retirement fund. Tapos syempre, inano ko siya, dito, ganyan. Nalaman ko na yung buong retirement fund niya nasa iisang bank. Diba? Parang medyo risky. Sabi ko, nasa isang basket lang. Sabi ko, Tito, bawasan natin konti, lipat natin meron kasi yung product yung company natin na kikita siya ng dollars. Okay. Kasi anong product to? Hindi, I mean, anong type of product? Ano siya? BUL. Pero one-time payment. Kumbaga, kasi hindi pa naman niya gagamitin yung part na yun eh. 'Di ba? Ng retirement fund niya. So, lagay muna natin dito. Ito may payout? Yes, may payout siya. Every quarter, meron siyang payout. Tapos, 1.5%. ang maganda pa dito, sinabi ko sa kanya na, sa dollars natin. So, nagkaroon siya ng dollar account na nagagamit niya. Ba, siyang abroad or what. Kumbaga nakukuha rin niya yung pwedeng kitain sa exchange rate. Diba? Kasi yun ang payout niya, dollars eh. Diba? At the same time, lagi na yung payout niya.
Hangga't nandun yung fund Every niya. quarter may nare-receive Oo. siya. So, Plus, hindi pa siya affected ng 20% na yan. O, diba? so meaning to say, ang BUL, hindi siya kasama. Yung kita ha, di ba? Yung kita. Yung kita nung funds niya, hindi yun binabawasan ng 20%. Bakit? Kasi this is actively traded. Traded. Oo. Oo. Day by day kasi ang Yes. trading yan eh. Hindi lang natin alam. Kasi it's working at the background by our fund managers. Yes. Parang ganon. Parang silang gumagawa ng stock market. Sila ang nag-invest sa stocks in behalf of us. Parang ganon. Ngayon, yung kinikita naman niya na yun, ginagamit din naman niya. Although, kahit nasa bangko siya, nagagamit pa rin niya. Hindi siya talaga, kasi kung nasa iisang lugar lang siya, di ba? Parang malaki yung 20% nun eh. Di ba? So, diversify. So, yun yung for retirement. Oh. Maganda rin siya. For yung kaninang nabanggit natin na stocks, okay siya for mga OFW kasi medyo young pa. Oo, yung hindi pa nasa retirement age. Oo. Tsaka meron pa silang time, di ba? Para mag-adjust ng kanilang strategy. So, ano pa ba? Ano pa bang aside dun sa nabanggit mo? For retirees, and for OFW VUL, na no? stocks, so VUL, diversify your funds through VUL, tsaka gusto mo mag-stocks ka. Yan. Pwede rin sila mag-try sa MP2 if they want to. Oo nga. Kasi yun, government yun, di ba? Exempted yan sa CIMEPA. Oo. Yung mga Diba? government issued na investment So far. instruments. So far. Wag naman sana, di ba? Kasi yun na lang yung medyo one of the few na mga safe, di ba? Pero maganda Na ang kita sa MP2. Recently. So, yun yung isa rin sa mga pwedeng i-consider. Correct. Tsaka, very important na talaga i-diversify. Pwede mong gawin. Actually, MP2. Ayun nga, talagang diversify. Oo. Hindi lang pwedeng Hindi nasa lang isang nasa isa. basket. Pero kumikita din siya. Di ba? Or, let's say, hindi kumita ng ganong kalaki yung sa VUL mo kasi nakadepende rin naman yan sa market. Depende kung anong fund pa ang pinaglalagyan ng VUL mo. No? Malay mo sa MP2 naman, maganda performance. At least, nababalance out. Diba? So, maganda talaga i-diversify. Speaking of VUL, parang nabanggit mo kanina, sa pagkukwentuhan natin kanina before our shoot, maraming maraming nababash. Nang babash sa VUL. Gusto mo, natin? I-discuss, diba? briefly. Oo, kasi may kinalaman yan. Sinasabi natin yan ngayon as one of, diba? Na pwede. Na pwede. Tapos, may mga ganong bash. Baka, kailangan natin siguro ng enlightenment. I think kasi misconceptions yan. Diba? In what way? Oo. Diba kasi minsan, sasabihin nila parang, by the time na kailangan na nila, yung VUL is hindi pa ganun ka taas yung fund value by that time. Kasi they don't see yung halaga rin ng insurance eh. Diba? Exactly. Kasi primarily, you bought it as insurance. As an insurance product. Additional lang yung VUL doon. Diba? Yun yung purpose kasi noon. It's not like HMO na, diba? For hospitalization bills mo yun. So, ito iba eh. Yun yun. Parang added, niya lang. Correct. Ang dami ko nakakausap The way nilang iniisip, the way nilang, ang pagkakaintindi nila, pag kumuha sila ng VUL, i-multiply nila yung premium na binayaran nila, yung monthly. Halimbawa, 5,000. Oo, 5,000 a month. So, 60,000 a year. Bilis natin, di ba? Ang bilis natin mag-compute, di ba? Kasi madalas natin ginagawa. So, 60,000. So, isip nila, dapat sa isang taon, may 60,000 yung fund value ko. Which is mali po. Mali. Yes. Hindi ko rin kami. Mali po. Hindi gano'n na kung i-multiply mo yung premium mo tapos yun na yung
fund value, hindi. Remember, may cost ng insurance. May Yes. insurance Meron cost kang na binili. binabayaran. O Mm. binili mo yung insurance part or product. Mm. Hindi lang yung investment. Tulad nga na nabanggit mo, add-on siya. Yung Yes. investment. Oo. We should focus more na at tong produkto na to, this is an insurance product with an investment. Mm. Hindi Mm-mm. naman siya, this is an investment with insurance. Hindi siya. Correct. Magkaiba yun. Mm-mm. So, focus tayo sa insurance. Na yung halaga nun, 'di ba? Let's say 200,000 yung total, Mm-mm. no? Ng insurance cost nun. Let's say 200,000. Equivalent nun 1 million, 2 million, whatever 2 million, man, yes, 'di ba? oo. Kung magkano yung nandun sa Nasa- contract, Mm-mm. 'di ba? So, yun po yun, 'di ba? Kumbaga, anytime may And mangyari yes, sa'yo, yun nga. hindi ka naman sisingilin kung magkano yung makukuha mo. Oo, guaranteed yun. Diba? At Kahit pa guaranteed. magkano lang yung binayad mo. Okay, kaya makakakuha ka 5,000 pa lang, 2 million Oo. agad yan, 'di ba? So, hindi na yun kukumpute na. Magkano na ba binayad mo? Oo, Diba? walang ganon. Hindi ganon sa insurance. So, remember na ganon ang Yes. design ng insurance product. VUL. Specifically, VUL. So, yung VUL is yung part lang ng binabayaran mo, yung ini-invest. Diba? Mhm. Kasi hindi lahat sa investment na pupunta. Oo. Yes. Pero hindi ko rin naman kasi masisi yung ibang clients. Dahil yung ibang agents tulad Mhm. natin, mas pinuposition ng VUL product as an investment. Investment product. Which is medyo doon ka magkakaproblema in time. Naiiba kasi yung Oo. expectations ng client. Correct. Yes. Correct. Diba? So, yun, paglilinaw lang. Tsaka Yes. additional information to all of you about Mm-mm. VUL. Since touch natin yung VUL. Mm-mm. Kaya kung meron kayong mga question, just ask us, diba? About, Mm-mm. especially about VUL. Hindi lang, Para ma-clarify din yung mga tsaka yung mga nagbabash na yan. Pagka misconceptions. tinanong mo, Hindi nila naiintindihan. Hindi rin nila naiintindihan. Mali yung pagkakaintindi nila dun sa product, Mm-mm. dun sa gusto nilang mangyari. And ang napagtatanungan nila is yung hindi naman pa din alam. maalam sa Oo, correct. bagay-bagay. So, So, tsaka ganun. ano rin yan kumbaga, depende rin kung ano ba talaga yung goal ni client. Mm-mm. Diba? Kasi kailangan tailored fit dun sa goal ni client. Hindi kung ano yung gusto ng agent. Diba? Kasi Correct. dun nagkakaroon ng misunderstanding usually. Yes. Diba? Sample natin dun sa yung client ng isa. Diba? Meron siyang malaking retirement fund na naka-stock lang sa Bank. sa bank. Nakikita mo sa kanya, why not ilagay natin dito to diversify your fund. Yes. Which nakatulong kasi because of the SEMEPA law, diba? Hindi ganun At saka kalaki yung hindi mo kailangan kuhanin lahat yung retirement Oo, hindi fund. lahat. Exactly. Oo, meron din siyang Diba? living expenses. Yes. Kumbaga, hindi dahil para makabenta ka or kundi para matulungan mo yung client na ito makakatulong sa kanya. Diba? Palaguin pa ang kung Oo. anong meron man siya ngayon. Kailangan talaga mag-usap. Yan. Usap. Magtanong. Magtanong. Yan. Libre magtanong. Yun. Huwag mahihiyang magtanong. Mag-comment lang dyan. Oo. Any questions, put down, Comment. ano ba sinabi ko? Comment down below. Comment down below. Yan. Comment down below if you have any questions of any products. Lalo na sa insurance and other financial instruments. Yes. We'll try to answer that Saka yung in this. diversification. Kasi marami tayong products na Marami pa. Oo. para sa iba-ibang Oo. Hindi porque insurance or VUL, yun na yun para sa'yo. Yes. Ang dami siyang pwedeng i-customize. Depende sa sa pangangailangan. sa needs mo. Yes. Tama. Yan. And then, so aside dun sa VUL, diversifying your funds, lalo-lalo na sa mga retirees natin, na ilagay mo sabi, maganda pa pala sa VUL, insured ka. Yung Lalo sa protection mga benefits. retirees. Kasi yung beneficiary mo, Mm-mm. mas napalaki mo pa nga ang pera mo, just in case Oo. Diba? Sa totoo lang. Yung mapapamana mo. Oo. Hindi, tsaka ang mangyayari dyan kasi, in case may mangyari dun sa retiree, hindi naman nila magagamit yung pera niya sa bangko. Kasi i-freeze yun. I-freeze, diba? correct. Meron pang estate tax yan. Yes. Hindi yan So, basta-basta magagalaw ng beneficiaries niya. kaya maganda rin yung may insurance. And yung estate tax,
tinatanggap din natin yan dito sa Mio, Oo, di kasi ba? kinocompute natin yan. Yes. So, aside sa VUL, tapos sa stocks, MP2, MP2, ano pa? Ako may inisip ako isa. Ano? Gold talaga. Oo. Pwede. Invest in precious metals. Why? Lagay mo sa vault. Oo. Mala Chavit Singson tayo. Pagbukas mo ng vault, maraming gold. Ano? Gusto ko yun. Maganda rin kasi, ang bilis mag-appreciate ng value. Tama. Oo. Plus, in your lifetime, ano ang in-appreciate ng value ng gold in your lifetime? Isipin mo na lang yun. Nung bata ka, magkano lang ang per gram, magkano na ngayon? Hindi, recently nga lang, parang wala pang 1 year eh. Oo. Tumaas na siya ng mga 1,000. 1,000. Yes, so 1,000 to 1,500 agad ang Oo. tinataas. wala pang isang taon. Yes. Ito speaking of, kasi pinag-aaralan ko. Nakikita ko, baseline na ngayon yung price na yun, current, which is 5,100 sa 18 karat ha. Yes. Alam mo, We're talking about 18 dati may 3,500 pa. Ngayon wala nang Wala na. Hindi na siya babalik sa Wala nang ganun. ganon. Correct. Oo. Baseline na yan. Maglalaro na siya sa 5,000. Diba? Tapos, ang bigat may na. possibility pang mas tumaas pa yan. Kaya huwag muna kayo bumili ng gold. Bibili muna ako. Charot. Para yung demand. Charot. Nag-sale recently sa Charot. Dubai ata. Oh, talaga? Hindi ka nag-shopping? Hindi. Dito lang tayo sa Pilipinas. Pero may nagsabi sa akin na friend ko Kasi nag-comparean kami. Sabi niya, nasa Saudi to. Sabi niya, mas mura pa palang gold dyan pag binili mo. Bakit? Kasi sa atin, straight yung yung per gram eh. Sa kanila kasi may maker's charge, may ganito, may tax, Maraming charges. Oo. So, dumadagdag. Kaya yung Oo. magiging per gram mo, mas mahal kaysa sa per gram. That's a difference. So, sabi niya lang, nag-usap kami. Sabi, mas mura pa pala. Sabi niya. Kaya pala, yung iba, yung mga nasa abroad, dito bumibili. Diba, nasa Australia siya. Mag-online. Kasi may mga uso na ngayon online. Maraming nagtitinda sa Tapos, diba, you just have to know kung legit. Ayun Diba? nga. Meron Oo. din naman talagang mga legit. Syempre naman. Kilala na sila. Oo. Meron ako nakita one time. Sa online din siya nagbibenta. I think from siya. I'm not sure kung Davao or basta sa South. Pero nagkaroon siya ng sale dito sa Manila. Parang private viewing, something ganyan. So, isang hotel. So, doon ka magsha-shopping. Diba? Kumbaga, ganun yung demand. Diba? Galing pa siya ng malayong lugar, dinala pa niya dito. Kasi alam niya na talagang maraming may gusto ng ganung investment. Yes. So, yun ang nakikita kong isa. Na wag naman lahat doon malagay. Oo. Again, diversify. Yes. Tama. Kasi, for me, gold is real money. Tsaka Diba? may pagka-liquid din siya. Liquid Oo. siya. Diba? Pag binili mo, pera pinambili mo, ang Yes. sa'yo, metal, precious metal. Kung jewelry man yan, nasusuot mo pa. Kung gold bar, may tatago mo. Diba? And then, kung nangangailangan ka, kailangan mo, Mabilisan. pwede mo rin siyang, it's either isang lamo or ibenta din. Diba? So, very liquid din siya. And, yung value niya during huwag mo lang ibebenta na after a month or two. Diba? I-appreciate. Medyo patagalin mo naman ng konti. Diba? Mga years din. Para makita mo yung appreciated value. So, yun. I think yun yung isa na magandang diversify din. Diba? Maganda nga lahat gawin eh. No? BUL. Pag marami na akong pera. Tapos gold. Diba? Affluent market, ganyan. Diba? Affluent. Kung affluent market ka, yun naman ang pwede nating maano. Oo. Na, Kasi diversification talaga yung ginagawa nila. Correct. Diba? Lalagay sa business, tapos mag-i-invest ng jewelry, diba? Tapos real estate. Pag maraming pera na tayo. Oo. Gawin natin. Yes. So, ayan, ang dami na nating Yeah. disclaimer lang. Correct. Disclaimer. This is not really an advice na dapat gawin. Ito talaga gawin nyo.
this is just, pinag-uusapan lang natin for you to Opinions. have, this is our own opinions, Ideas. no? Yes. Yes. The opinions and views. and views of the host. Ganun lang naman yon. It's up to you po sa mga viewers natin. Wow, daming viewers. Yes. So viewers natin, it's up to you on where to invest, Yes. where to put your hard-earned money, di ba? Mm-mm. And then do your due diligence, di ba? Mm-mm. Before Yes. investing. Kumbaga, mag-research. Mag-research. Correct. Mag-research, Background check magtanong. din. Oo, magtanong kayo sa diba? mga experts. Yes. Or if you want clarification about certain products, no? Like, for example, insurance and VUL, eto, dito kami. Diba? You can ask us. And all of tayo, diba? Bawat isa sa atin, we have our strengths pagdating sa kanyang iba't ibang market. Yes. Or iba't ibang investment tools. Yes. Diba? Si Jack, stocks yan. Diba? Mm-mm. So, you can ask Jack. Siguro ako gold na lang. Yun ang, ano ko na siya? Passion ko na siya. Char, passion. Oo. Yun. Business. Ito, mga ibang strategies like MP2. Diba? Yan. So, yun guys. Meron pa ba? Meron pa ba tayo? Bottom line, importante may ipon po tayo. Diba? Kahit ilang taon ka pa man yan, Gen Z ka, retiree, millennial, kung ano man yan. Ang importante may ipon ka po. Para meron kang perang madudukot sa oras ng iyong pangangailangan. Ipon Diba? and do your due diligence. Mm-mm. Before entering into any investment. Yes, in preparation. Saka pagka, dagdag ko lang po. Yeah. Pag sobrang laki ng kikitain mo or ng interest na ibibigay sa'yo, wala pong gano'n. Ang tawag dyan, scam. Yes. Oo. Yun na yun. Kapag maiksing duration, tapos sobrang laki, tapos ng kita, yun yung promise ng isang investment puno, scam yun. Hindi yun. Oo. Talaga Kaya importante talaga yung research. Magre-research and syempre magtanong sa mga expert. Diba? Yes, good. Tama. Okay, so that's it guys. See you on our next episode. Okay, and if you have questions, just put it in the comments below or anything, para naman maging ano yung mga topics na pwede nating i-discuss sa mga susunod na gusto silang episodes. malaman. Yes. Correct. Yeah. So don't forget to comment, like, and share and subscribe to our channel. So, again, I'm Josh. I'm Beng. I'm Ada. So, beyond insurance, Beyond the office, beyond the code. Bye. Bye.